Simula ang eksena habang ipinahayag ni Weisman na may natitirang bahagi ni Bibi ng kanyang kaluluwa sa kanyang tattoo source, at sa makina na kanyang binubuo pwedeng niyang ipakita ang pinakamalalim na alaala ni Bibi, kasama na ang mga kaganapan sa nakaraan at hinaharap. Pagkatapos, sa isang alaala, makikita si Bibi na nakikipaglaban kay Kalshekar, na nagdudulot ng pag-aalinlangan mula sa ama ng prinsesa tungkol sa tiwala kay Bibi. Ngunit naniniwala ang prinsesa sa lehitimo ng lihim na US intel na dinala ni Bibi, subalit pinapanatili pa rin ng prinsesa ang pag-iingat, at habang natatapos ang labanan na nagkatutukan ng kutsilyo si Bibi at Kalshekar, iminungkahi ng prinsesa na isali si Bibi sa Brahmin. Samantala, si Agita, ang kapitan ng Brahmin, ay humahanga sa kakayahan ni Bibi at nagpakilala at agad ding umalis. Isa pang miyembro ng Brahmin, si Varma, ay kinikilala rin ang galing ni Bibi at hinulaan na kukunin siya agad ng prinsesa, na binanggit ang kanyang katalinuhan at pagtitiwala ng prinsesa sa kanya. Matapos pumasa sa pagsubok, opisyal na tinanggap ng prinsesa si Bibi sa Brahmin, kasama ang kanyang resulta ng pagsubok na nagpapakita na kaya niyang gamitin ang triggerless tattoo. Nabigla si Bibi sa pagkakataon at napagtanto ng prinsesa na kulang ang teknolohiya ng US upang subukan ang tattoo dahil sa nawalang inscription sa mga guho ayon sa datos na dinala niya. At habang ibinigay ng prinsesa ang tattoo, binalaan siya nito na ang kanyang mga tattoo ay buhay ang kapalit at ang pagtataksil ay magbubunga ng kamatayan. Samantala, sa kabila ng kaalamang walang teknolohiya ang US na makakasira sa mga tattoo na ito, ipinagpatuloy ni Bibi ang kanyang misyon na hinihimok ng pagkamausisa at paghahanap ng mga kasagutan, at habang ini-explore ang lugar, aksidenteng napasok ni Bibi ang silid ni Kalshekar na nasaktuhan nitong nagbibihis, subalit relax lang si Bibi at humingi ng pasensya habang umaalis. Samantala, pagkatapos magbihis, ibinunyag ni Kalshekar ang layunin ng kastilyo at binalaan si Bibi na iwasan ang ilang bahagi kung pinapahalagahan niya ang kanyang buhay. Samantala, sa gabi, nag-iisip si Bibi kung paano makakapasok sa ipinagbabawal na lugar ng hindi nahahalata. At biglang lumitaw si Varma, nag-iisip tulad ng pinaplano ni Bibi, na ikinagulat at agad inatake nito at nagresulta sa maikling pagtatalo. Inakusahan ni Bibi si Varma na isang espiya ng hari na ipinadala upang bantayan ang prinsesa. Subalit, sumagot din si Varma na pinaghihinalaan din si Bibi na konektado sa hukbong sandatahan ng Amerika. At sa isang mahalagang revelasyon, kinumpirma ni Varma na ang ipinagbabawal na gusali ay ang sentro ng pananaliksik para sa mga tattoo. Subalit, biglang napansin ni Varma ang pagdating ni Kanisha, ang superhuman na tagapagbantay ng samsara, na kilalang hindi natitinag ng kamatayan, at agad sabay inactivate ang kanilang tattoo. Subalit, umatras si Varma at hindi naman nakalaban si Bibi sa atake ng superhuman na si Kanisha at tumilapon ito. Pagkatapos sa kabila ng sugat, nagawang pagalingin agad ito ni Bibi gamit ang kanyang restorative powers. Sa kabilang dako, iniulat naman ni Varma sa hari na si Bibi ay maaasahan sa kanilang plano laban sa prinsesa. Bagaman binigyan ng hari ng pahintulot si Varma na makipagtulungan kay Bibi, nagbabala siya na dapat patayin si Bibi kung magpakita ito ng pagdududa. Samantala, nang makipag-usap naman si Bibi sa hari, natuklasan niyang hindi tunay na anak ng hari ang prinsesa. Pagkatapos, habang naglalakad, biglang dumating sila Kalshekar at ang prinsesa. Inutusan si Bibi na magbantay sa mga guho kasama si Kal at patayin ang sinumang kaaway na papasok. At lipat ang eksena habang hinamon ni Kalshekar si Bibi sa pagtanggi nitong patayin ang isang bihag na sundalo, ngunit ipinahayag ni Bibi ang kanyang paniniwala sa hustisya para sa lahat. Subalit hindi nagtagal, tinapos din ni Kalshekar ang sundalo at iniwan si Bibi na nag-aalab sa galit. Samantala, ipinakilala ng prinsesa ang bagong miyembro ng Brahmin, si Iltutmish, na hindi marunong magbasa, na ikinabahala ni Kanisha tungkol sa kahandaan nito. Pagkatapos, sa harap ng kanyang mga tao, ipinahayag ng prinsesa ang plano niyang ilipat ang kapangyarihan sa parlamento kapag siya'y naging reyna, at sa ibang bahagi, kinilala ni Varma ang lakas ni Bibi at natutunan ang kapangyarihan ng tattoo ng maayos. Batid pa ni Varma, na habang lumilipas ang oras, nagiging malinaw na may malaking hakbang na gagawin ang prinsesa, na nagpapahiwatig ng mga darating na pagbabago at panganib. Ngayong gabi, plano ni Bibi at Varma na mag-infiltrate sa samsara para makakuha ng ebidensya. Habang nag-aalinlangan naman si Varma sa kanilang plano, at sa paggalit ng hari, subalit pinatatag ni Bibi ang loob niya, sinabing ang kinabukasan ang mahalaga sa buhay, subalit biglang inatake ni Anisha si Bibi ng sunod-sunod, ngunit sa isang pagkakataon natuklasan ni Bibi ang kanyang trigger at agad ginamit ang kanyang kapangyarihang tattoo. Nakatulong din si Varma gamit ang kanyang kapangyarihan, at nagawa nilang tamaan si Anisha. Subalit natamaan din si Bibi nito. Sa huli, binigyang diin ni Bibi na kung wala ang kanyang tattoo,
si Anisha, ay isang bata lamang na may problema sa pag-iisip na maituring, at saka ginamit ang kanyang huling atake. Habang nakatali at walang malay si Anisha, nagpaplano sina Varma at Bibi na maghukay ng tunnel papunta sa pinakamababang bahagi ng samsara. Subalit, tila nag-aalala si Bibi na naubos na ang kanyang lakas, ngunit hindi niya pinansin ito at sinabing kumilos na sila at ginamit na ni Bibi ang kanyang void upang gumawa ng tunnel. At habang tinahak nila ang tunnel, sa huling bahagi, nakatagpo nila si Kujeli, na nag-anyaya sa kanila sa isang rec room. Pagpasok nila, ipinakilala ni Kujeli ang sarili bilang nakatatandang kapatid ni Arya, at sinabi niyang hindi siya prinsesa tulad ni Arya. Kasama niya sina Fima at Kashanika, na nag-usisa tungkol sa bagong bisita. Sinabi ni Kujeli na sila ay mga bagong bisita at maaaring mga espiya na may misyon para sa hari. Nagtaka si Varma at Bibi sa kanilang narinig, sinasabing booking na ata sila. Subalit sinabi ni Kujeli na wala sila dapat ikabahala at tinanong ni Bibi kung ito na ba ang samsara. Ipinaliwanag ni Kujeli na ito ang kanilang residential quarters, kung saan sila nakatira at nilikha. Ang lugar na ito ang kanilang mundo at ang tanging mundong alam nila at agad napansin na tila puno ito ng mga klon na kamukha ng prinsesa ang silid. Nagulat si Bibi at tinanong kung lahat ba sila ay mga klon ni Arya at tinanong na ganun din ba si Kanisha. Subalit pinaliwanag ni Kujeli na ginawa silang kamukha ni Arya, pero hindi sila mga clone. Para silang magkakapatid, at ipinangako niyang ipapaliwanag ng maayos ang kanilang pinagmulan. Sinabi ni Kujeli na mahigit 35 taon na ang lumipas mula nang matuklasan ang mga guho sa kaharian. At sinubukan ng hari na gamitin ang kapangyarihan ng tattoo upang baguhin ang mundo, ngunit ang interface para kontrolin ito ay napakalayo. Dahil dito, nilikha ang mga kapatid na babae o clone, kasama si Arya bilang pinakamalapit sa pagkakumpleto, isang input device sa anyong tao. At ang mga nabigong prototype ay nanatili sa samsara, at habang nag-uusap, sinabi ni Varma na kilala silang kaaway ng prinsesa, ngunit ipinaliwanag ni Kujeli na hindi niya dinadala ang parehong galit sa mga tao na mayroon si Arya. Bagaman bahagi ni Kujeli ay gusto silang pigilan si Arya, karamihan sa kanya ay hindi. Sinabi niya na ang mga kaluluwa ng mga kapatid na babae ay pinagsama-sama tulad ng isang web na si Arya bilang nucleus, at biglang inatake si Kujeli ng dalawang clone, ngunit nagawa niyang pigilan at itali sila. Nanatiling kalmado si Kujeli at biniro ang dalawang clone, sinasabing hindi sila pinapayagang maghasik ng gulo nang walang pahintulot niya. Samantala, habang tumatakbo si Kalshekar, tumawag siya kay Kujeli at nalaman niyang walang kakaibang nangyari. Subalit biglang sumigaw ang isang clone, sinasabing may mga manyak na pinagmamasdan sila, na agad pinabulaanan ni Bibi. Nagpayo si Kujeli kina Bibi at Varma na umalis agad dahil paparating na ang mga gwardya. At bago sila umalis, nagpaalala si Kujeli na may pag-asa sa puso ni Arya, na sinigurado ni Bibi na mananatili ito, at habang tumatakbo sila patungo sa hari, sinubukang atakihin ni Kalshekar si Varma, pero nagawa pa rin nilang makatakas. Habang nasa telepono, galit na inutusan ng prinsesa ang kanyang mga tauhan na palibutan ang kastilyo, matapos mabigo sina Kalshekar. Lumitaw ang prinsesa sa harap ni Kalshekar, at sinabing hindi bibigyan ng kanyang ama ng santuaryo si Bibi, at huwag hayaang makatakas ito. Samantala, pinakita nung ikinuwento ni Kujeli kina Varma at Bibi na noong nagkaroon na ng kontrol ang prinsesa, itinuring na lamang silang mga bagay lamang. Kay sinabi ni Kujeli na mahal niya ang kanyang mga kapatid at hindi susuportahan si Arya kung itatanggi niya ang mga ito, dahil para na rin nilang itinatanggi ang kanilang mga sarili. Habang pinag-uusapan ni Varma at Kujeli ang layunin ni Arya, sinabi ng isang clone na ang paghihiganti ay bahagi lamang ng plano ni Arya. Gusto niyang sirain ang mundo at muling itayo ito ayon sa kanyang pananaw. Nang tanungin ni Varma kung bakit, ipinaliwanag ng clone na ang hari ay nagsagawa ng malawakang eksperimento sa tao upang likhain sila. Nagbago ang eksena kay Bibi na buhat si Varma na duguan sa harap ng hari. At sinisi nito ang hari sa kaguluhan. Samantala balik sa clone na ipinahayag na ang mga ginawa ng mga tagalikha ng tattoo ay nangaabuso ng malupit upang likhain si Arya, na nagdala ng malaking galit at pagkasuklam kay Arya sa kanyang pinagmulan. Samantala, makikita natin ang hari sa tabi ni Varma na may sugat mula kay Kalshekar. Ang hari ay kinakausap si Bibi tungkol sa kanyang mga desisyon at ang posibleng pag-atake ni Arya sa kanilang bansa. Ipinahayag ng hari ang kanyang pagkakamali sa pagmamahal kay Arya na parang sariling anak na nagbigay daan sa kapangyarihan at motibo ni Arya para pabagsakin siya. Si Bibi naman ay naglahad ng kanyang dedikasyon sa paglaban para sa hari at ang kasalukuyang pagsira ng hari sa mga kagustuhan ni Arya. Sa huli, tinanggap ng hari na huli na ang lahat para baguhin ang nangyari. Tinanggihan ni Bibi ang ideya na mamatay ang hari at iginiit na hindi niya ito papayagan.
Samantala, dinala ng hari si Bibi sa isang lihim na riles ng tren na hindi alam ni Arya. Pinayuhan ng hari si Bibi na tumakas patungong Silenasan, binanggit ang kakayahan ni Bibi na makarating sa puso ng bansa at matuklasan ang mga lihim ni Arya. Habang nasa tren, naalala ni Bibi ang huling sinabi ng hari na maging bayani at tagapagtanggol ng katarungan upang iligtas ang bansa at ang mga inosenteng tao. Sa kabilang banda, nagsimula ng iniutos ng prinsesa sa kanyang mga sundalo na habulin at atakihin si Bibi. At sa mga alaala ni Varma, inamin niyang siya ang nagplano na ipaalam sa hari ang plano ng prinsesa bilang panggigiit na nagbigay daan upang kumilos sila para sa kanilang mga pangarap. At habang inaatake si Bibi ni Iltutmish at Kalshekar, bumabalik sa isip niya ang mga alaala ni Varma. Inalala niya ang sinabi ni Varma tungkol sa kalupitan ng buhay para sa mga taong kulang sa lakas at ang pangangailangan ng mga taong mapagkakatiwalaan sa kanilang mga pag-asa. At matapos gamitin ni Kalshekar at Bibi ang kanilang kapangyarihan ng sabay, napansin ni Kalshekar na handa na si Kapitan Agita na habulin si Bibi at gamitin ang kanyang kapangyarihan, kaya inutusan niya ang iba na umatras, at habang tumatakbo si Bibi, patuloy niyang iniisip ang mga huling salita ni Varma na nagpapanatili ng pag-asa ng hari at nagpapasalamat kay Bibi sa pagiging bayani niya. At habang handa nang gamitin ni Kapitan Agita ang kanyang kapangyarihan, si Bibi naman ay nangakong hindi niya hahayaang maputol ang pag-asa ni Varma, subalit makikitang unti-unting nilalamon ng kapangyarihan ni Agita si Bibi. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.